Sa isang tahimik na araw, matapos ang walang katapusang mga laban na nagligtas sa mundo, isang bagong kabanata ang nagbukas sa buhay ni Goku. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na laban ang magiging sentro ng kanyang kwento, kundi isang bagay na mas mahalaga. Isang pag-ibig mula sa ibang dimensyon. Matapos ang mahabang panahon, nakilala ni Goku ang isang misteryosang babae mula sa ibang dimensyon. Siya ay may kakaibang lakas, mas tahimik ngunit mas malalim mag-isip kaysa sa kahit sinong nakilala ni Goku. Hindi siya tulad ng ibang mandirigma, hindi siya naghahanap ng laban, pero ramdam ang napakalakas na enerhiya sa kanya. Ang kanyang pangalan ay Asura, isang nilalang mula sa Aether Realm, isang dimensyon na umiiral sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Sa unang pagkikita pa lamang nila, may kakaibang koneksyon na agad na naramdaman si Goku. Hindi dahil sa laban, kundi dahil sa katahimikan at pag-unawa. Sa paglipas ng panahon, nahulog ang loob ni Goku kay Asura. At hindi nagtagal, sila ay nagkaroon ng isang anak. Pinangalanan nila itong Gokaro, isang batang isinilang mula sa lakas ng sayan at sa misteryosong kapangyarihan ng ibang dimensyon. Ngunit ang batang ito, ay hindi ordinaryo. Mula pagkabata, ang kanyang ki ay hindi masukat. Kapag siya'y umiiyak, ang langit ay kumikidlat. Kapag siya'y natutuwa, ang paligid ay napupuno ng liwanag. Ang mga hayop sa kagubatan ay kusang lumalapit sa kanya, tila kinikilala ang kanyang presensya. Isang araw, habang naglalaro, hindi sinasadyang nakalikha si Gokaro ng energy wave na mas malakas pa kaysa sa Kamehame wave ni Goku. Hindi lang bundok ang nawasak, pati ang hangin sa paligid ay tila napunit. Napagtanto ni Goku. Hindi lang siya sayan, may iba pa sa kanya. Tahimik na tumingin si Asura sa malayo. Goku, nararamdaman na nila ang anak natin. Sino? Tanong ni Goku. Hindi agad sumagot si Asura. Ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang seryosong pag-aalala. Mga nilalang na matagal nang naghihintay ng tulad niya. Habang lumalaki si Gokaro, unti-unting lumalabas ang kanyang tunay na kapangyarihan, isang kombinasyon ng Saiyan blood at misteryosong enerhiya ng kanyang ina. Hindi lang siya lumalakas, siya ay nag-i-evolve. Ngunit kasama ng lakas na iyon ay isang panganib. Sa isang gabi, habang tahimik ang mundo, biglang nagbukas ang kalangitan, parang may punit sa realidad. Isang maitim na crack ang lumitaw sa itaas ng bundok. At mula rito, may mga matang nagmamasid. May mga nilalang mula sa ibang dimensyon na nagsimulang magparamdam, hinahanap si Gokaro. Para sa kanila, ang anak ni Goku ay hindi lamang mandirigma, kundi isang susi sa kapangyarihang kayang magbago ng buong universo. Sa loob ng crack, may isang boses ang umalangaw-ngaw. Sa wakas, nahanap na namin ang tagapagmana. Sa ibaba, biglang nagising si Gokaro. Tumigil ang hangin. Nawala ang tunog ng paligid. At, sino kayo? Mahina niyang tanong, pero ang kanyang boses ay may kakaibang bigat. Sa labas ng bahay, agad tumayo si Goku, naramdaman ang paparating na panganib. Sa unang pagkakataon, hindi siya ngumiti. Sa halip, humigpit ang kanyang kamao. Sa gitna ng banta, tumayo si Goku bilang ama, hindi lang bilang mandirigma. At kahit sino pa ang kalaban. Hindi ko hahayaang may mangyari sa anak ko. At sa dilim ng kalangitan, unti-unting bumukas ang crack. Handa nang magsimula ang unang malaking laban ng bagong henerasyon. Pero bago ko ituloy, baka gusto nyo pa ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat. Sa pagbungad ng crack sa kalangitan, isang mabigat na presensya ang agad na bumalat sa buong lugar. Ang hangin ay tila tumigil, at ang lupa ay dahan-daang nagkakaroon ng bitak habang ang enerhiya sa paligid ay nagiging hindi normal. Sa labas ng bahay, nakatayo si Goku, tahimik ngunit alerto. Ramdam niya ang kakaibang lakas na paparating. Hindi ito isang karaniwang kalaban. May dalang dimensional na puwersa na hindi basta nasusukat ng normal na ki. Biglang lumabas mula sa crack ang isang nilalang, humanoid ang anyo, ngunit ang katawan ay tila binubuo ng purong dimensional energy. Nang walang pag-aalinlangan, agad itong sumugod at pinakawalan ang isang napakalakas na atake na yumanig sa paligid. Tinamaan si Goku at napaluhod sa lakas ng impact. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ramdam niya ang bigat ng presensya ng kalaban, parang may pumipigil sa kanyang ki, parang ang mismong pag-iral niya ay hinahadlangan.
Ito ay hindi simpleng lakas, bulong ni Goko sa sarili. May ibang bagay dito. Muli siyang inatake ng nilalang. Direkta siyang tinamaan at tuluyang bumagsak sa lupa. Hindi agad nag-activate ang kanyang Ultra Instinct, parang may invisible na hadlang na pumipigil sa kanyang natural na galaw. Sa malayo, tahimik na nagmamasid si Azura. Sa kanyang mga mata, makikita ang pag-aalala, ngunit kasabay nito ay matinding determinasyon. Dahan-dahan siyang lumapit kay Goko at lumuhad sa tabi nito. Walang sinabi, agad niyang hinawakan ang balikat ni Goko. Sa sandaling iyon, nagsimulang damaloy ang kanyang ether energy papunta sa katawan ni Goko. Ang enerhiyang ito ay hindi karaniwan, ito ay nagmumula sa Aether Realm, isang dimensyon sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Maya-maya ay biglang sumabog ang isang napakalaking liwanag, at unti-unti itong naglaho at dito ay lumitaw si Goko. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito naging normal na anyo ng transformation. Ang kanyang aura ay nahati, isang bahagi ay maliwanag na puti, habang ang isa ay may madilim at dimensional na tint. Sa likod ng kanyang presensya, tila may mga hugis na parang pakpak na sumasabay sa daloy ng kanyang enerhiya. Nagbago ang kanyang presensya. Ang kanyang ki ay hindi na sumusunod sa karaniwang batas ng mga mortal o maging ng mga anghel. Sa halip, ito ay naging isang bagong estado, isang tulay sa pagitan ng dalawang dimensyon. Tahimik siyang nagsalita habang nakatingin sa kanyang kalaban, kalmado ngunit mas malalim ang kanyang boses. Ngayon, magsisimula na ang tunay na laban. Napansin ng mga nilalang mula sa loob ng crack ang pagbabago. Ang kumpiyansa nila ay unti-unting napalitan ng pag-aalinlangan. Ang enerhiyang nagmumula kay Goko ay hindi na isang simpleng anomalya, ito ay isang bagay na hindi nila lubos na nauunawaan. Sa wakas, buong tapang na humarap si Goko sa kalaban. Patuloy na kumikislap ang kanyang aura, mas mabigat at mas malalim kaysa dati. Sa kanyang likuran, tahimik ngunit matatag si Azura. Sa loob ng bahay, naroon si Gokaro, hindi pa ganap na nauunawaan ang lawak ng kapangyarihang bumabalot sa kanyang ama. Sa gitna ng mabigat na katahimikan, handa na ang lahat. Sa pagbukas ng crack sa kalangitan, isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang sumabog mula rito, na tila gustong lumunin ang buong paligid. Ang mga nilalang mula sa ibang dimensyon ay isa-isang lumabas, at sa bawat pagdating nila, lalong bumibigat ang hangin. Ngunit sa harap nila, nakatayo si Goko. Hindi na siya ang dating Goko. Ang kanyang aura ay patuloy na naglalaban, liwanag at dilim, instinct at emosyon, mortal at hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Ngunit sa kabila nito, nanatili siyang kalmado. Sa isang iglap, gumalaw ang unang nilalang. Ngunit bago pa ito makalapit, nawala si Goko sa kanyang kinatatayuan. At sa susunod na sandali, isa ng malakas na suntok ang tumama sa kalaban, na nagpadala rito pabalik sa crack na pinanggalingan nito. Nagulat ang ibang nilalang. Hindi nila inaasahan ang bilis. Hindi nila inaasahan ang lakas. Ngunit higit sa lahat, hindi nila inaasahan ang presensya. Biglang yumoko si Goko at inilagay ang palad sa lupa. Isang napakalakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw, umabot ang shockwave nito sa ibang planeta. Sa Earth, naramdaman nila ang napakalakas na pagsabog. Si Papa ba yun? Sigaw ni Gohan. Bakit napakalakas niya at may kakaibang enerhiyang dumadaloy sa katawan niya? Isa-isa silang bumagsak. Ang lupa ay yumanig sa bawat impact. Ang hangin ay napunit sa bawat galaw. At sa bawat segundo, lalong lumalakas ang enerhiyang bumabalat kay Goko. Sa malayo, nakatingin si Azura, tahimik ngunit may bahagyang pag-aalala. Alam niya na ang kapangyarihang ibinahagi niya ay hindi basta-basta. Ito ay may kapalit. Sa loob ng bahay, naramdaman ni Gokaro ang pag-uga ng mundo. Dahan-dahan siyang lumabas, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kalangitan. Sa sandaling iyon, may kakaibang enerhiya ring gumalaw sa loob niya. Parang may tumutugon. Parang may nagigising. Sa labas, napansin ng pinuno ng mga nilalang ang presensya ni Gokaro. Hindi lang ang ama, bulong nito. Pati ang bata, nagsisimula na. Biglang nagbago ang direksyon ng kanilang atensyon. Sa isang iglap, isang mas malakas na nilalang ang sumugod, direkta kay Gokaro. Ngunit bago pa ito makalapit, biglang lumitaw si Goko sa harap ng kanyang anak. Tahimik, matatag.
At sa unang pagkakataon, may bahagyang galit sa kanyang mga mata. Hindi ko kayo hahayaang lumapit. Mahina niyang sabi. Sa sandaling iyon, sumiklab ang kanyang aura ng mas malakas kaysa kanina. Ang liwanag ay naging mas maliwanag. Ang dilim ay naging mas mabigat. At ang buong paligid ay tila yumoko sa kanyang presensya. Ang nilalang ay tumigil. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ito ng takot. Sa likod ni Goko, si Gokaro ay nakatingin lamang, walang takot, ngunit puno ng pagtataka. At sa kanilang dalawa, unti-unting nabubuo ang isang kapangyarihang kayang magbago sa takbo ng buong universo. Sa kalangitan, ang crack ay lalong lumalaki. At mula sa kailaliman nito, may isang mas malakas na presensya ang paparating. Isang nilalang na hindi pa nila nararanasan. Isang kalaban na hindi basta-basta matatalo. At sa sandaling iyon, malinaw na. Ang laban na ito ay simula pa lamang. At dito na nagtatapos ang part 1. Subscribe na para sa kasunod nito. Salamat.